with us, re-electionist, Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator de la Rosa, good morning and Happy New Year. Good morning and Happy New Year din sa iyo, Karen, at sa ating mga taga-subaybay. Good morning at Happy New Year sa inyo lahat. Alright, magandang usapan ito ang AKAP, no? So for the 2025 budget, the Senate has 5 billion pesos of AKAP. Ito yung ayuda para sa kapos ang kita. So I did the math, it would mean 24 kayo kung pantay-pantay itong i-divide. Each senator will roughly get 200 million pesos each to spend for AKAP. What do you think of that? I don't know, Karen. I don't know. Because I for one, is very much opposed on that particular line item in our budget. So I don't know how the Senate leadership will do it because if for all we know, the implementation of that AKAP, once it is already signed into law, it is left on the hands of DSWD. So, kahit sabihin mo, naka-earmark yung 5 billion sa Senado, ako na, pagkahanda lang tayo. Do you think kami mga kinukonsidera ngayon nila na nasa oposisyon, mabigyan kami ng share niyan? At saka kung mabigyan mo kami ng share naman dyan, isa parang nagkakaya naman na kung bibigyan nila kami dyan, kakaya naman natanggapin namin yan na nag-upos nga kami dyan, di ba? For all decency, dapat huwag kang tumangka kung bigyan ka man. Kung bibigyan ka, pero I don't think so, na bibigyan ka talaga dito sa alam mo, ito ipupunta na lang doon talaga sa mga kalyado nila kung bibigyan man nila. Because yun nga, just to tell you frankly, last budget meron naka-earmark na AX para sa amin, pero yun nga, pinastop ng Malacanang, wala na kami magawa. Kung hindi kami bigyan, so sabi ng DSWD, sorry sir, wala na kami, hindi namin pwedeng ma-release yung AX na yung naka-earmark sa inyo dahil may instruction ng Malacanang na ihinto. So wala tayong magawa dyan, The program is led entirely to the executive department. Okay, I think we should talk about this, no? So, I want my viewers to understand that AX and AKAP are two different things. So, number one, yung AX, ayuda rin po ito, ang tawag dito, assistance to individuals in crisis situations. It's also a program run by the DSWD. Tapos itong AKAP is ayuda para sa kapos ang kita. In effect, pareho po silang ayuda. So are you trying to tell us that in the last budget, nagkaroon ng AX ang bawat senador? Magkano technically ang AX ng bawat senador last year? Hindi ko alam kung bawat senador ang meron. But may AX ka. May AX kayo dapat. I was told na merong AX na para sa akin, but yun nga, hindi na-distribute dahil nga pinahinto. So, was it the DSWD who told you, sir, we cannot release AX that's for you because inutos ng Malacanang? Sinabi yun? Yes. So, okay, ang AX kasi is meant for... So AX is meant for medical assistance, burial, transportation, education, food, financial assistance, other support services, which honestly speaking, I'm against ayuda being coursed or allotted for senators, but let's move on from that point of view. So, let me clarify this, yung AX, matagal na yung programa ng gobyerno noon pa. DSWD talaga yan, nasa DSWD yan. Pero yung AKAP, pag lumabas lang ito na, hindi ito programa ng DSWD. Ito'y
lumabas yung AKAP. Depression natin niya, dahil yung AX matagal na yan na programa ng Except AX. AKAP ay bagong gawas ng labas na yan. Ang hindi yan programa ng DSWD. Ang alam ko dyan is talagang ginawa yan ng House of Representatives for their own consumption or whatever, kung ano gusto lang gawin. Pero DSWD pa rin nag-implement. Pero sa kanila yan entirely during 2024 budget, wala ang Senado dyan dahil hindi nga namin alam yan eh. Eh ngayon lang, pampalubag-loob siguro, binigyan nila ng 5K kung inalot daw allotted sa Senado. 5 billion. 5 billion para pampalubag-loob siguro sa Senado pagdating sa BICAM na hindi mag-opos. But then again, I strongly oppose that particular item in the budget. Oo, okay. Now you're making good points. Magkaiba sila, matagal na ang AX. But let's talk about AX for just a minute here. But what you're saying is, by the DSWD saying, sir, hindi kayo pwede tumulong using your AX kasi inutos ng Malacanang, then it means ang ayuda is politicized. It becomes discretionary kung kakampi ka ng gobyerno. Correct. Nag-start yun nung ako'y nag-imbestiga nung Pedialex. Nag-imbestiga ako ng Pedialex. Yun na. Ikinatok na ng disability. Hindi na ako pwede makaabil ng AX yung naka-allot para sa akin. Allotted sa akin. Hindi na pwede daw. Stop na. So, you believe ang AKAP, alam ko hindi mo pinirmahan, hindi ka sang-ayon sa AKAP. Would you know ilan kayong senador ang hindi sang-ayon sa AKAP? I know also Senator Amy Marcos was concerned about AKAP, right? Ikaw, sino pa yung iba? Ako, Senator Joel Villanueva. Okay. Kung di-oppose yan siya dyan. Hindi ko kasi magawa yung kung sinong hindi talaga pumirma. Yeah. Kung sa may report hindi ko magawa. Pero yung stand namin, no, mga senador was lalong-lalo na nung 2024 budget, not the 2025. Yung 2024 budget, parang feeling ang the general sentiment was at feeling na isahan yung Senado. Kaya galit sila na ayaw, bakit ganito? May pondo, tapos nagdagulat na lang tayo. Parang ganon ang feeling. Kaya nagbabatyag na lahat nung pagdating ng deliberation ng 2025 budget na binabantayan na yung AKAP na yan. Yeah, now do you believe ang AKAP? Because ang COMELEC said AKAP is exempted from the election ban. So pwede mabigay ang AKAP. It's startling na pwede mabigay ang AKAP during the campaign period. So kung ikaw ay senador, you are a re-electionist, tatakbo ka, may AKAP ka, idadaan mo sa DSWD, how do you believe will that be used for vote buying, electioneering? Kailangan pa po itanong yan, Karen, sa baba kung sino nakakatanggap niyan. Kundi, pumili ka kung sino gusto mong bigyan. Kung ito ipapasa sa may standard ang DSWD, di ba, na sinusunod, ito, pagbigay ng politiko, pangalan doon sa DSWD, ito, dapat mabigyan. Validate ko noon ang DSWD. Sir, okay yan. Okay yan, pasado yan sa per hour standard. So, okay, bigyan. Pero, yung binigay ng pangalan ng politiko, yung recommended na receipt, Butante niya. sigurado yan. Butante niya. Hindi lang butante, baka mga leader lang, mga watcher nila doon sa porsyento. So that ganun na rin nangyari yan. system. So the system is the congressman or the senator will give the names to DSWD. DSWD then will give the AKAP. But in the end, yung binigyan, alam niya na yung kandidato ang pumili sa kanya. That is the worst thing that could happen. Pero ginagawa yan ng iba pa. Pero hindi naman nila lahat. Hindi ko nila lahat. Meron kong alam na hindi rin namimili. Basta tawag lang doon sa barangay kapitan.
o sa mayor kung sinong bigyan dyan o meron ka dyan, bigyan nyo yung mga tao dyan, hindi nanggagaling mismo sa politiko. Meron. Because ang narinig ko, and these are from people who have actually received AKAP, no? Ang mga kasambahay na nakausap ko, yung iba, yung AKAP nila, pinaraffle. Pangalawa, bago makatanggap ng AKAP, tinatanong kung voter ka ba, botante ka ba sa lungsod na to. Kung hindi ka boboto, wala kang AKAP. So that's why If Comelec is listening to all these issues, siguro it would be prudent on their part na ipagbawal talaga ang distribution nitong mga ayuda-ayuda na ito during campaign period. Ako ay anti-for. Ang recipient nito ay yung mga mahirap talaga. Pero pagdating na to the point na magagamit ito sa election, then dapat Comelec should be prudent enough to decide na ibawal ito talaga. Ibawal dapat talaga. Kasi malaki epekto ito sa isang ordinaryong tao na hirap-hirap makabili ng isang kilong bigas. Pag mabigyan ka ng 3,000, 4,000, 5,000, malaking bagay na ito. At isipin mo talaga kung sino yung politiko na nagbigay nito, most likely it will influence your decision come election day. Talaga, kasi naman yung hindi nakapagbigay, hindi ka napansin, hindi ka nabigyan ng isang kilong bigas, ito na ako sa nagbigay ng isang kilong bigas. That's how the poorest of the poor thinks. So, dapat ipagbawal lang piling ito. Okay, all right. So just for the record, in case binigyan ka ng AKAP, no, sa Senado, they release it. It's a whole other issue why Comelec exempted it. But kung bigyan ka, will you accept it? Well, sabihan ko, yung liderato ng Senado na kanila siguro, ibigay na lang yan doon sa ibang mga senador, huwag na lang po isama dahil nakakaya naman, hindi ako pumigma dyan sa pero ang maghirap naman, itong tanong. So kung ilan kayo na tatanggi sa AKAP, yung mga majority senators, they will be receiving more than 300 million pesos each. Nasa kanila na yan. Kasi baka hindi tatanggap. So, yung tatanggap, lalaki yung cut nila. Lalaki yung share. Ganun talaga mangyari. How do you describe AKAP? What's the one word you would say about AKAP? Pambili ng boto. Pambili ng boto yan. Ano pa ba? Ano pa ba isipin natin yan? Kung tutusin sana, no, kung out of the picture ang politiko dyan, totally let this WD do it. That is government's money. That is people's money. Ibigay yan sa taong bayan. Then, without the presence of the politicians, without the politicians' intervention, napakaganda sana. Anyway, pera ng taong bayan, ibigyan para makabigay, bili ng bigas. Bigyan. Basta wala lang yung hand ng politiko sa likod. In that question, kung itatanong natin ang disability, kaya ba nila yan? Kaya ba nila yan? At the end of the day, magsusumbong ito mga congressman na ito, mga mayor na ito, sino mga politiko na ito, magsusumbong yan doon sa Malacanang. Bakit yung SWD, nawala yung tinagdala kami ng papel dyan sa aming location na yan, aming yan. So, alam mo na, very complicated ang sitwasyon natin. Okay, all right. So let's move on from that. So if you are offered AKAP, will you take it or not take it? No, I will not take it. Okay, you kahit will not. Kahit nahirap ako sa eleksyon, kahit na wala akong pampalubag-loob doon sa kung sinong dapat lulubagin natin ang loob, I will just appeal to their moralities na wala akong ibigay sa inyo dahil ayaw kong sumali sa programa na inuupos ko. Kaya nga sinasabi natin,
natin. Okay, because grabe ng pambubuli ng China. Suportahan natin para mamodernize ang forces. Yeah, suportahan natin. Tapos pagdating sa budget, bawasan natin ng 15 billion yung AP Modernization Fund. Dahil gamitin natin sa ibang paraan. So, where's consistency there? Iba ang sinasabi, ibang ginagawa. How would you describe the 2025 budget in one word? Hello? How would you describe the 2025 budget in one word very quickly? The worst. The worst. Okay. Why is that? Just quickly, why is this the worst? Number one, yung sabi ng konstitusyon, dapat ang education sector ang makakatanggap ng napakalaking porsyon ng national budget. Pero lumabas after BICAM na binawasan pa ang education at ang pinalaking DPWH. So, number one, talagang na-violate yung konstitusyon. So, ni-repair nila, inayos nila. Pagdating bago Pangulo, pinalabas nila na mas malaki na ngayon ang education sector. Dahil sa ni-rearrange nila meron silang mga binito at ni-rearrange yung lumabas ngayon na malaki na daw yung education sector, but then if you are going to scrutinize it again, lumaki yung education sector dahil pati yung pundo, mga training fund, education fund ng DND, yung mga training units ng Armed Forces, nilagay doon kasi education na yun, education sector. But in fact, classification yun is defense sector yun. Under the defense sector, nilagay doon para lalabas na mas malaki ang education sector. Pero, sige lang, andyan na yan eh. That's water under the bridge. Dahil napirmahan na yung right. Andyan na yung So, okay. Moving forward, ang lang natin, implement. Okay, now, before we go, I want to ask you about the restructuring of the National Security Council. The NSC has already said it does not indicate any kind of rift between the President, the Vice President, the country security sector. Wala. Pero what do you make of the reorganization of the NSC that the Vice President Sara Duterte, was removed from the NSC? Maybe they find it uncomfortable convening the National Security Council with the Vice President around. So, tinanggal nila. Discretion nila yan. Hindi naman yan nakalagay sa konstitusyon na. And talagang andyan yung Vice President. So, ayaw nila. So, they can do everything. The Chief Executive has the power to reorganize all the departments and the offices under the executive branch. And I think if we go back also, I mean, you would remember this. Former President Rodrigo Duterte also removed Vice President Leni Robredo from the NSC, right? Or meron? Correct. Tinanggal ba? Parang gano'n na, parang tinanggal. So, it's entirely at the discretion of the President kung sino paano nila i-compose, reorganize ang NSC. So, nothing new? Nothing new. Ang kulang dyan, ang sayang lang is yung former presidents tinanggal nila. Yung Vice President, yeah. Nagawa niya noon, di ba? In the case of Vice President Leni Robredo. But yung former presidents, I don't know kung nagawa niya noon because pagdating kasi sa security aspect, napaka-valuable yung inputs na pwedeng ibigay ng mga former presidents sa sitting president to the current president. Napaka-valuable advice. Former president. Yung mga former presidents. Very valuable yung inputs na maibigay nila sa National Security Council na mapakinabangan ng
sitting president. Yes. Ako ba yung talaga? Okay, and I'd like to clarify that former President Leni Robredo was not ordered or she was not removed from the NSC per se, but she was asked not to attend any of the cabinet meetings. Do you remember that? Oo, pero gano'n na rin yung... Yun na yun. Gano'n na yun, para sa inyo. Ano na rin tinanggal ka in effect, kahit na walang dokumento na tinanggal sa'yo, sinadvisan ka, gano'n na rin ang effect noon na they don't want you there. They don't want you there sa National Security Council for whatever reasons. Let us respect the chief executive kung anong rason niya dyan. Pero in the case of the former presidents, sayang, ako'y nangihinayang sa experience, the wealth of experience ng mga former presidents na that could be converted into valuable inputs in crafting defense policies ng sitting president. All right. On that note, I want to thank you so much, Senator Ronald Bato de la Rosa, for joining me today on these issues. I will be seeing you on Harapan 2025. So thank you so much for agreeing to our invitation from ABS-CBN News. Thank you, sir. Thank you, Karen. Salamat. At pasisya ka na, late ako kung naglagin. Okay lang, sir. Thank you for joining us. Thank you. Thank you. Alright mga kabosing, yan na mga kabosing, narinig na po natin yung interview ni Karen Davila mga kabosing kay Senator Bato de la Rosa mga kabosing, kaugnay nga po dito sa National 2025 budget mga kabosing na naisali nga po itong AKAP mga kabosing. Mga kabosing, matatandaan po natin mga kabosing na itong AKAP mga kabosing is naging sentro ng controversial mga kabosing during the deliberation of the national budget mga kabosing, the 2025 national budget mga kabosing, at nailusot nga po ito sa Senado mga kabosing. Mga kabosing, na ipagtataka ko lang mga kabosing, bakit nga po ba exempted itong AKAP mga kabosing sa election mga kabosing, kasi matatandaan na po natin mga kabosing, alam naman natin na may limit po ng pirang ilalabas ang mga aspirant mga kabosing o ang paglasta ng pera ng gobyerno mga kabosing during the campaign period mga kabosing. Tao nga po si Bato mga kabosing na pwede nga po itong magamit AKAP mga kabosing sa pagbili ng mga boto mga kabosing. Mga kabosing, kung kayo po ay makakatanggap ng ayuda mula sa AKAP mga kabosing, tanggapin nyo yung po yan. Sa akin lang po mga kabosing, tatanggapin po natin yan mga kabosing, sapagkat atin po yung pera mga kabosing, galing po yan sa atin mga kabosing. Mga tax po yan natin mga kabosing, kumbaga kung bibili tayo sa mga store or mga na may tax mga kabosing o nagbabayad tayo ng mga tax mga kabosing, yan po ang ating pera mga kabosing. Pero mga kabosing, tandaan niyo po mga kabosing, wag na wag po kayong magpapabili ng inyong mga boto mga kabosing. Mga kabosing, vote wisely po tayo mga kabosing sa darating na election mga kabosing. Mga kabosing, kung gusto niyo po ng for more videos mga kabosing, visit my channel mga kabosing. At kung bago ka lang sa channel ko mga kabosing, at kung nagustuhan mo ang video na ito mga kabosing, paki-subscribe naman sa channel ko mga kabosing at paki-click ang bell icon para updated ka sa mga upcoming latest news ko mga kabosing. Mga kabosing, maraming salamat po pala mga kabosing sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-share, nag-comment, and nag-like sa mga videos ko mga kabosing. Mga kabosing, kung may reaction ka or may comment ka dito sa video na ito mga kabosing, sa interview na ito mga kabosing, paki-comment na lang po mga kabosing sa video na ito mga kabosing. Maraming pong salamat mga kabosing.